Suyamelicious. Nag-abri ba no? Ah! Huh! Kalami. Muni, sudas bukid. Okay. Yan. Wow! Oh yes, perfect. Live po tayo nagpapatrol dito po sa tuktok ng po lamang ang pinakahuli kaganapan dito po sa Hinunangan, Southern Leyte. Maraming salamat at magandang hapon. Welcome to my YouTube channel, Bern Villarama. Ayan po, nakikita nyo po sa inyong screen ang napakasarap at napaka-crispy po na balat ng lechon ng baboy. Ayan po, yan po ang pag-uusapan natin sa buong video na ito. Kaya guys, tutok po tayo dito nang sa ganun po ay makuha nyo po ang aming ibabahagi sa inyo ng mga sekreto kung paano po ba makapagluto ng ganito kasarap at ganito ka-crispy na lechong baboy. Yan po ang pag-uusapan natin sa araw na ito. Okay? Kaya kung handa na po kayo, ako po ay handa na rin. So, let's do now the procedure. Yeah, of course, ang pinakaunang step po natin ay magpakulo po ng tubig. Ito po yung primitive way of boiling the water. And then kapag kumulo na po yan, yan na po yung ibubuhos natin dito sa balat ng baboy para madali po siyang matanggal, madali po mabunot, madaling matanggal kapag kikis-kisa na po natin ang balat ng baboy. Ayan po. So napakadali lamang po ng procedure na ito kapag nasunod po natin yung tamang pagpapakulo ng tubig. Okay? Yung pagpapakulo naman ng tubig, kailangan tuloy-tuloy po yan habang tayo po ay nagkikis-kis dito. Mayroon din po nakabantay doon sa kumukulong tubig na dapat hindi po matanggalan yun ng apoy para continuous yung init ng ating tubig para kapag binuhos natin dito sa balat ng baboy, sigurado pong matatanggal lahat ng balahibo ng baboy. Panoorin po natin ang short video clip na ito hinggil sa kung paano po ba ang pagtanggal ng balahibo ng baboy. Panoorin natin guys.
So ayan po, nakikita nyo po yung papaano ang pagtanggal ng lamang loob ng ating baboy, ng ating kinatay na baboy. So at this point po guys, kailangan na naman nating hiwain ang ribs na ito para ma-separate siya sa skin, okay? Para magkaroon din ng espasyo po dyan dahil isa po yan sa paglalagyan ng mga ingredients po ng ating litson, okay? So, para din po mas madaling maluto yung ating baboy, kailangan din po yan ma-detach. And aside from that, kailangan din po yan gigilitan or bubutasan yung, yung in between sa ribs, kailangan mabutasan yan para pasok po yung ricado, yung lasa, yung katas ng ating ricado para manunuot po sa buong kalamnan. And then kailangan din pong biyakin ang part na ito kasi dyan po mamaya i-dedicate yung ating o itatali yung ating tubo para sa paglitson. So ayan po. So ayan po, nakikita nyo na po yung pagplastada ng tali para po mamaya sa pagpasok ng tubo, itatali po dyan. Mas maiintindihan nyo po yan mamaya kung bakit nakahanda or ipinaplastada na po yung mga mga tali na yan, okay? So dapat dito pa lamang po ay ma-secure na natin ang ating mga tali, ang pagtali dahil bakit nakasalalay po ang safety ng ating lilitsuning baboy dahil kapag mali po or hindi po tama yung part na ito ng pagtatali mamaya sa tubo ay sigurado po kung mangyayari po dyan yung ating baboy na lilitsunin, yung katawan po ng ating baboy hindi po sasama sa pag-ikot ng ating tubo, okay? So kaya be careful and then maging mapagmasid po sa part na ito. Ayan, pinapasok na po yung tubo. Dito pa lang po dapat matibay na po yung foundation ng pagkatali po sa tubo para po sigurado kapag kaisalang na po natin itong baboy na ito, itong lilitson natin, sasabay lamang po ang katawan ng baboy sa pag-ikot po ng ating tubo. Kasi kapag hindi po intact, hindi po mahigpit ang pagkatali po dyan, sigurado po ako palpak ang magiging kinalabasan ng ating paglilitson. So ayan po, panoorin po natin at pagkatutukan ang bahagi na ito dahil dito po nakasalalay ang kaligtasan or safety ng ating litsong baboy. Inyo po napanood yung pagtatali po ng litsong baboy sa tubo, okay? So dito pa lang po sa loob ay dapat mahigpit na po yung pagkatali para sigurado pong hindi pumaliyaw, hindi magkaroon po ng aberya along the way na isinasalang po, iniikot po natin ang baboy doon po sa kanyang paglilitsunan. So at this point po guys ay kailangan na po nating ilipat ito sa ibang area. So dapat elevated na kasi dito ito yung finishing touch. After po natin na maitali yung tubo sa loob po ng kanyang tiyan. So kailangan naman po natin ngayon itali yung dalawang paa, yung panghuling paa po ng ating baboy para sigurado po na hindi po talaga ma-damage ang atin pong paglilitson dito sa baboy. Ayan, na para po sigurado pong sasama po sa pag-ikot ng ating tubo ang katawan po ng baboy. Ayan, so at this point po ang ginagamit na po natin dito is wire para sigurado pong hindi masunog, hindi po maputol ang atin pong lilitsunin o atin pong itinatali. So mega shoutout po kay Pau Pau na nandyan po, ang napakaingay po ng aking mga kasamaan dito.
So pagkatutukan po ang bahagi na ito dahil napakahalaga po ang part na ito para po sa kaligtasan ng ating lilitsuning baboy. Kung paano po yung pagtali dito, may nakaabang po yan na 2 bakal na dyan po dinikit po yung 2 paa ng baboy para sigurado pong intact po at sasabay lamang ang katawan ng baboy mamaya kapag isinalang na po natin ito, sasabay po sa pag-ikot ng tubo ang buong katawan ng baboy, so hindi po ma-deform ang ating finished product mamaya, yung litson. Okay? So ayan na po, itong part na ito naman, itong 2 paa sa harapan na kailangan din po yan maitali para po maganda rin po ang maging resulta mamaya. Ito alalay lamang po ang pagkatali dyan kasi fix na po yung sa loob at saka yung sa likod po ng ating baboy, yung 2 paa doon. Okay? So ayan na po, patapos na po itong pagtatali. So secured na ang ating baboy, nandyan po, ready na po yan. So at this part po ay kailangan na naman po nating hugasan at titingnan pa kung marami pang or meron pang natitirang mga balahibo na kailangan tanggalin. Okay? Yung mga dumi tulad dyan, dumi sa ating sa tinga ng baboy, kailangan matanggal po yan dahil nandyan po, mayroon pong mga nakatambak dyan na ewan na kailangan matanggal. So meron din po silang tinatanggal dyan at ipapakita po natin yan sa inyo mamaya. So kailangan kalikutin po yan. Siguraduhin po na talagang wala nang matira dyan na mga maliliit na balahibo para po masarap ang kainan natin mamaya kapag naluto na po itong ating litsong baboy. Ayan, so kailangan natin buhusan ng tubig yan para siguradong matanggal yung mga dumi na nandyan po. Ito, panoorin po natin dito dahil makikita nyo po dito kung ano yung tinatanggal. Okay? Para naman kapag kayo po ay mag-litson, pag gusto nyo na po mag-litson, so alam nyo na po yung mga parte na dapat nyo pong linisin aside sa katawan kasi may mga area po na hindi po nakikita. Tulad dito sa tenga, yan, di ba natin nakikita kapag hindi po natin yan kinakalikot, hindi po natin malinis yan. Nako, hindi po masarap ang baka mamaya iba yung makain natin. Okay? So ayan, kailangan bubusisihin po yan. Ayan, buklatin po yan. Okay? So isa lamang yan sa paraan ng paglilinis po ng lechon baboy, okay? Or ng katawan ng baboy. At this point po, kailangan na naman pong kikiskisan dahil siguraduhin po natin na yung mga maliliit na mga balahibo, lalo na dyan po sa may nguso banda dahil kalimitan po dyan po yung mga maliliit na mga balahibo na hindi po natin minsan napapansin. Kaya double check po tayo dito guys para sigurado pong matanggal lahat ng mga balahibo. Mabuti pa ang baboy, tinanggalan pa ng balahibo. Ewan ko na lang nagsasalita kung nakatanggal ba ng mga balahibo. Okay guys, kailangan na naman natin hugasan ang buong katawan po ng ating baboy para sigurado pong malinis. Ayan, kalikutin po natin yung mga paa na yan dahil minsan dyan po sumisiksik yung mga maliliit na balahibo na kailangan din po talagang matanggal. Okay? So ito po yung mga paraan po ng paglilinis ng ating ng buong katawan po ng ating litsong baboy. Ayan, pati yung sa may gilagid, sa may dila, kailangan mabuhusan po yan ng tubig para sigurado pong kapag naluto na ito ay walang mga extra po dyan na mga balahibo na mga dumi po. Okay? So at this point po guys ay kailangan na po nating itali or talian itong ribs. Okay? So para po in support po yan dito po sa tiyan ng baboy para hindi po siya ma-deform at para po hindi po malaglag yung mga ricado mamaya kapag nilagay na po natin sa loob ng tiyan ng baboy. Ayan, panoorin nyo po yung paano po ang pagtali dito sa ribs na yan guys para at least meron kayong ideya. Okay? So una, tinanggal na to o dinitas natin yung ribs mula sa skin. Ito na po ang paliwanag yan guys para po maganda po ang forma ng ating litsong baboy at para secure din po at hindi basta-basta po kakalas ang mga tali po na itatahi natin dito po sa may lining area sa balat po ng baboy. So ayan po guys, naiplastada na po natin ang ating lilitsuning baboy at ito na ang ating mga ingredient. Meron tayong sibuyas, na-slice ng mga sibuyas, and of course itong bell pepper, ayan, na-slice na cut na rin.
ito naman yung ating bawang na na-chop-chop na rin yan guys. At ang pinaka sikat po pagdating po dito sa litsunan, ito pong dahon ng lemongrass o tanglad. So, pero this time guys, kakaiba po kasi kailangan po nating hiwa-hiwain o putulin. I-cut po yung mga tanglad na yan kasi yan po ang isa sa sekreto namin dito kung bakit talagang napakasarap po ng aming litson. Ito po yung dahon ng sibuyas. Ayan, so kailangan po natin ipaghalo-halo lahat ng mga ricado na yan guys. Okay, nandyan na po yung tanglad natin. And then ito po yung bawang. Ito yung sibuyas. So ipaghalo-halo po natin lahat yan at lalagyan po natin ng asin. So depende po sa inyong level of taste guys yung dami po ng asin. Okay, at depende po din po yan sa kalaki po ng ating lilitsuning baboy. May konting sugar pang neutralize sa lasa at itong mga paminta. Ito yung buong paminta na ating dinudurog dahil yun po ang nagpapabango talaga. Ayan, kailangan po natin i-mix po lahat ng mga ricado yan. Isa po yan sa mga sikreto namin kung bakit napakasarap po ng aming litson. Okay? Ayan, so haluin po natin na mabuti and then add seasonings para lalo pong sumarap ang ating litson. Then mix ulit. Ayan, kumut-kumutin. So ito na po na yung ano natin, yung bell pepper po at saka dahon ng laurel. And then ayan po, i-cut na po natin yung dahon ng sibuyas para sigurado pong ma-mix po yan lahat. So balance po ang pagka-mix po dyan dahil na-i-cut na po yung mga sibuyas natin. And then mix ulit. Ayan, kailangan halukayin yan. Kailangan thoroughly po ang pag-mix yan para ma-distribute po yung lasa ng ating ricado. Okay, so ayan na po. Kailangan na po nating papagpagin, kailangan patuluin mabuti, kailangan wala ng tubig na tira po sa tiyan ng baboy para pag ilagay po natin itong mga ricado na yan, pure po yung ricado na nandyan, wala na pong halong tubig. Ayan. So iplastada na po natin lahat ng mga ingredient na yan sa loob ng tiyan ng baboy. Napapansin nyo po, di ba? Tingnan po. So 4 po na compartment yan, 1, 2, 3, 4, 4 na pinaglalagyan po ng ingredient yung ating loob ng baboy at kailangan po i-spread out yan, kailangan isiksik yan doon, i-push yan doon sa may area kung saan may mga bakanting area sa loob ng tiyan ng baboy para po ma-distribute talaga sa buong kalamnan sa loob ng tiyan ng baboy yung lahat ng mga ingredient po ng ating paglilitson. Ayan, so hanggang sa sulok-sulukan po na parte ng katawan ng baboy na kaya pong masiksikan ng mga ricado, isiksik po natin dito. So at this time po, kailangan na po nating tahiin o isarado itong ating tiyan ng baboy na na-slice para po ma-secured po natin yung ating mga ricado para siguradong hindi po maglaglagan. Ayan. So napaka-importante po ang part na ito guys na dapat nyo pong mapanood ito na mabuti para at least kapag kayo po ay maglitson, meron na po kayong idea kung paano po ba ang tamang pagtatahi dito na sigurado pong hindi makatagas yung mga katas ng ricado, yung timpla natin na ricado dyan sa loob ng tiyan ng baboy. So guys, panoorin po natin ang maikling video clip na ito.
So ayan guys, at this point tuluyan na po natin isasara yung ating tiyan ng baboy. Kanina yung pagtatahi po ay going up. Ngayon naman guys, going down. Balik counterclockwise po ang pagtatahi dito para sigurado pong hindi tatagas yung katas ng ating lilitsuning baboy. Para sigurado pong intact po yung mga rikado sa loob ng tiyan ng ating lilitsuning baboy guys. Ayan, kumbaga ito yung pinaka-finale, ito yung pinaka-final round ng pagtatahi. Okay? So malapit na po tayong matapos dito sa part na ito guys. So maya-maya ng konti ay isasalang na natin itong baboy na ito. Ayan, sarado na po ang ating tiyan ng baboy at alam po natin na talagang secured na yan. Hindi na po basta-basta maglilik po yan guys. Okay? So ayan guys, inyo pong napanood yung proseso po ng pagtatahi sa tiyan po ng baboy na napakahalaga po. Yun po isa sa napakahalagang part dito po sa preparation natin sa ating lilitsunin na baboy. Ayan, napakaganda po ng pagkatahi ng aking kapatid. Yan po, tingnan nyo po, napaka-plastada, ganda po ng itsura. So at this time guys, ay kailangan na naman natin umakyat ng puno ng nyog para kumuha po ng buko. Ayan, so ano po ang function ng buko? Isa rin po ito sa mga top secret namin sa aming paglilitson dito guys, kung bakit napakaganda po ng aming pagkaluto sa aming nililitson na baboy. Ayan, binubuksan na po yung buko para po mamaya malalaman nyo po kung ano po ang gagawin po dyan. Malaki po ang function ng buko na ito. Ang gagawin po yan, yung tubig ng buko po, ayan, spread out, ipaligo, ipahid po natin sa buong balat ng baboy instead of using soft drinks guys. So yan po ang sikreto namin, isa sa mga top secret namin sa paglilitson dito sa aming probinsya. So ang purpose po ng tubig na yan, yan po ang magbibigay ng karagdagang kapulahan ng ating balat ng baboy kapag naluto na po itong litson natin. So pansinin nyo mamaya, mapula, maganda yung pagkapula po ng ating litson. Dahil po yan, of course, sa tubig ng buko na ating ipinaligo, ipinahid po sa buong katawan ng ating baboy. So ayan na po, naka-ready na po ang ating baboy. Ready na po niyang isalang at andito na po, naisalang na po ang ating lilitsuning baboy. At kung napapansin nyo po, yung ating baboy mismo na nakasalang dyan, wala pong apoy sa gitna. Both side lamang po ang apoy. So ano po ang reason kung bakit walang apoy sa gitna po ng ating nakasalang na nililitsyong baboy? Of course, unang-una para hindi po masunog ang balat ng baboy. Okay? Pangalawa po, para unti-unti po yung pagkaluto ng ating nililitsyon na baboy. Okay? At pangatlo po, para makuha po natin ang tamang crispiness o yung lutong ng ating balat ng baboy. Okay? So isa lamang po yan sa mga reason kung bakit hindi po tayo naglalagay ng apoy sa gitna o sa ilalim na nakasalang na baboy natin. Okay? So after 45 minutes, ayan na po, medyo mapula na po ang balat ng ating nililitsyon na baboy. Pero continuous pa rin yung kalakasan ng apoy. Dapat meron ding taga-monitor dito sa apoy na hindi po masyadong malakas at hindi naman po masyadong kahinaan. So kapag lumakas po talaga ang pagliliyab ng apoy, dapat meron po kayong taga-control sa apoy para hindi po masunog ang ating nililitson o nilulutong baboy. Okay? At kung napapansin nyo po, sumasabay lamang po sa pag-ikot ng tubo ang katawan ng ating nakasalang na baboy guys. O ayan na po. After 2 hours of waiting, ayan, mapula na talaga yung balat ng ating baboy, pero hilaw pa po yan, hindi pa po yan masyadong luto sa ilalim. So tingnan nyo po, hanggang ngayon sumasabay pa rin sa pag-ikot ang buong katawan ng ating litsong baboy. Of course, dahil tama po yung pagtali natin kanina dito po sa ating litsong baboy. Ayan. So dapat meron talagang taga-control dyan sa apoy, lalo na at this part, dahil ito ay madali na pong masunog ito dahil medyo luto na siya. Pero kailangan malakas pa rin ang apoy. Okay? So after 3.5 hours, ito na po yung baboy natin. Talagang mapula na siya. At it looks like crispier na po. Napakasarap na po at almost
luto na po ito guys. Okay? So guys, alalahanin nyo po yung mga step by step na ibinahagi namin sa inyo ng mga pamamaraan sa pag-prepare ng lilitsuning baboy. Ayan, eto, luto na talaga ito guys. Napakasarap na po. Ayan, napapansin nyo po, almost baga na lang po ang natitira dyan sa apoy. So maya-maya ng konti ay tatanggalin na po yan at ready to serve na po at ready na pong chop-chopin at malalaman po natin mamaya kung gaano po ba ito kamalutong, ka-crispy ang ating litsong baboy, okay? Alright, the long wait is over. Nandito na po sa ating harapan ang litsong baboy at matitikman na po natin ito, okay? Nainig abri ba no? Kalami. Muna. O, di ba? Napakalutong po ng ating balat ng baboy. Okay, para po makuha nyo po yung ganung klaseng kalutong, sundin nyo po yung proseso na ginagawa namin guys, okay? Para matikman nyo rin yung napakasarap po na lechon na baboy. At this part po, hihiwain po natin sa may batok ang lechon. Wow! Oh yes, perfect. O diba, dinig na dinig nyo po yung crispiness na sounds ng ating balat ng baboy na hiniwa po natin. Ganyan po ka crispy. Katama lamang po ang pagkaluto sa ating lechong baboy. Yan po ang sekreto namin. Pagkatandaan nyo po yung mga sekreto namin dito sa pagluluto ng aming lechong baboy dito po sa aming probinsya. Okay? May konting salo-salo po kami dito. Ito yung iba't iba namin ng mga handa, ng mga pagkain guys. Pero syempre sa anumang okasyon natin ng mga Pilipino, lalo na po dito sa amin sa probinsya, hindi po nawawala sa eksena ang palitson, okay? Dahil litson is life, okay? So, isa po yan sa mga the best part po ng ating mga party-party ang litson. So, ang pinaka-paborito ko po na part ng litson ng baboy, of course, yung balat po at saka yung sa may ribs dito sa may tiyan banda. Napakasarap po, lalong-lalo kapag tama po yung timplada dahil nanuno talaga yung lasa ng mga ricado, ng ingredient. Plus, dagdagan pa ng ito napakamalutong po na balat ng baboy. Pero hinay-hinay lamang po sa may mga medyo matataas ang blood pressure. Konti, tikim-tikim lang po, moderately lamang po ang pagkain para po hindi tataas ang ating blood pressure. Okay? So far, yan lamang ang pinakaunang kaganapan dito po sa ating patuloy na pagbibigay sa inyo ng mga mahalagang information. Guys, don't forget to subscribe to my YouTube channel, Bern Villarama, and i-click po ang ating notification bell para updated po kayo every time na meron po akong i-upload na mga bagong video po guys. Thank you so much po sa ating lahat. Pagkatatandaan po yung mga tips na ating ibinahagi sa inyo patungkol po dito sa pagluluto natin na napaka-crispy po na lechong baboy. Maraming salamat and God bless us all.